Nasamahan nyo ako 2 years to 3 years ago, nung buntis pa lang ako kay Chico, guys. Si Chico ngayon ay 3 taon na po, mag-4 na taon na po siya. Si Mayumi naman ay magdadalawang taon na. Bilib na bilib ako sa iyo kasi nakayanan mo na iwan yung relasyon mo or yung asawa mo kasi nga kasal kami, 'di ba? Nakayanan ko daw iwan yung asawa ko sa despite sa fact na nasa akin lahat yung mga bata. Despite the fact na alam ko sa sarili ko na may napakalaking chance na ako lang talaga mag-isa yung bubuhay sa mga anak ko. Hindi mo kailangang ipalimos yung atensyon para sa mga anak mo at para sa'yo. So, mas masarap siya sa feeling for me. Mas mahirap yung meron kang partner pero parang wala naman. Yan yung tinatawag nilang single married mom or mayang udto, guys. Udto na ba? Maaga pa, guys. 9:50 pa lang. Pero yung init ng araw, para na pong alas 12 ng tanghali. Sa sobrang init. Bumili kami ni Bani ng pangsahog sa Bihon. So, wala kaming repolyo. Wala kaming pinabili ko na lang din si Bani ng tinapay kaya wala na palang tinapay yung mga bata, guys. So ngayon ay 12 ngayon, no. Normally ika-15 pa ako mag-grocery pero wala nang gatas ang mga bata. So magdaan ako mamaya sa grocery para magbili ng gatas pero meron pa man silang Yakult. Okay lang. Ano 'yan? Patingin ako, masarap ba yan na tinapay? Milk cream bread. Sige, isa lang muna, tikman natin kung magustuhan nila. Isa lang muna. Magkano, gang? Oo, sige, isa lang. So, meron pa man silang gatas, guys. Normally, na-share ko sa inyo dun sa last grocery natin na update, guys, no, na normally talaga mag-grocery ako every 15th at saka katapusan. Yung 15th na araw, yung middle of the month na araw, it's more of ano lang siya, yung parang bibilhin ko lang kung ano yung naubos na. Pero yung pinaka malaking grocery talaga na umaabot ng 5,000 pesos na budget namin is yung katapusan. Kasi sa katapusan, dyan na talaga mag-replenish ng pambaon ng sa paaralan, mga gatas, vitamins, diaper, gatas, ganun lagi, no, laging nawawala sa katapusan. Pero at the middle of the month, dyan yung may mga pakonti-konti na kailangan kong bilhin katulad ng tinapay, 2 loaves of bread, tapos meron pa silang palaman kasi yung palaman tumatagal, guys, ng 2 hanggang 3 buwan, no, kung maswerte tayo, kung di masyadong nagutom yung mga bata. And then bumibili na rin ako ng gatas kasi yung gatas talaga din unang nauubos. Si Yakult naman okay lang kasi si Yakult pang baon lang talaga siya. Other than that, I think ano pa ba, wala na akong kailangan bilhin masyado eh. Ang spaghetti nila meron pa kasing 2 doon, so okay lang. Sa spaghetti malakas yung mga anak ko, guys. Nasasarapan talaga sila sa spaghetti. At akala ko naman dati growing up, yung spaghetti ay apakamahal. Kasi hindi naman namin talaga makain, guys, sa ordinary lang na araw. Dapat merong selebrasyon, either birthday, Pasko, New Year. Yun lang talaga. Kaya growing up, napasok sa isip ko na uy, may Pasko, may birthday, may New Year, salamat, makakatikim ng spaghetti. Never pumasok sa isip ko. Akala ko merong policy na yung spaghetti at saka yung cake at saka yung ice cream pag may okasyon lang. Kasi nga, growing up, ganun lang yung exposure namin sa ganun na pagkain, yung lechon manok. Tapos ngayon na malalaki na kami, may kanya-kanya na kaming trabaho, na-realize ko na, pwede pala kahit walang okasyon, pwede ka palang bumili ng cake. Pwede pala na kahit na walang okasyon, kahit na ordinaryong araw lang, bigla ka lang nag-crave ng spaghetti, ay makabili ka lang. Kasi ang spaghetti, guys, 150 pesos, may spaghetti ka na. Kasi magkano lang naman yung 1 kilo ng pasta at saka yung sauce niya na ketchup, diba, nasa 100 pesos lang yun. 1 kilo na, makakain na yun ng mga 3 araw kung buong pamilya kaming kakain. Tapos, yung let's say sa karne ng baka na ground beef, kahit 1/4 lang yung ilagay mo. So, goods na goods na. Kung gusto mong extra masarap, lagyan ng Nestle cream kasi yung Nestle cream talaga nagpapasarap siya, no? Sa spaghetti naman, merong mga timpla na matamis. Hindi ako masyado sa matamis na spaghetti, yung Filipino style. Mas gusto ko etong
creamy at saka cheesy na style. Pero yung mga anak ko nagustuhan nila yung Filipino style pero hindi masyadong matamis ha. So kumukuha lang kami ng tubig ni Bunny pero ako'y may lakad na po. Alas 11 ng umaga meron po akong ka-meet up. O sana all meron ka eyeball. I'm the one wearing green ngayong araw. Sinabihan pa talaga kung anong suot, no? So may ka-eyeball ako ngayon. Titingnan natin mamaya kung matutuloy ba kami sa pagkikita. But once again, ang birthday ng aming bunsong kapatid na babae, si Madam Bibi, ay ngayong October 14. At dahil wala sila po ay aalis kasama si Madam 10 Gibbs. Ngayong araw ko na lang i-celebrate at ireregaluhan si Madam Bibi. So ngayon ay 12. Nagpa-schedule ako ng kanyang photoshoot. Tapos ay aayayain ko siyang kakain. Pag humindi po siya, mabuti. Ibig sabihin, hindi makapalang mukha niya at iniisip niya yung gastos ko as single mother. Mas mabuti kapag naghindi siya sa offer. Pero pag tinanong ko siya, saan mo gustong kumain ngayon? Tingnan natin anong isasagot ng kapatid ko, no? Kung sosyalera ba tong kapatid kong bunso o okay na siya sa pastil at turo-turo, no? Tingnan natin mamaya. Inaya ko din si Madam 10 Gibbs pero hindi ko alam kung lalabas siya ngayon. But time check natin, alas 10 po ng umaga. It's a Sunday, fun day. Ang mga anak ko ngayon ay nasa bahay nag-chill. Natulog kami ng sobrang late kagabi. Nanood kami ng bagong movie sa Netflix. Hanggang sa kami ay nakatulog 4 talaga guys sa aming sala kasi nagpapabanig ako dyan. And then, after naman namin na magnood ng movie, nakatulog. Pagka kinabukasan ay hindi ko sila ginising. Hinayaan ko lang sila matulog ng mahimbing. Ayun. So, punta na tayo sa city. Drop ko lang yung tubig. So, nag-aantay lang ako ng ating kamit ngayong araw, no? So, dumating tayo dito ng 10:40 ng umaga kasi alas 11 pa nila alas 11 yung sinet ko na makipag-meet talaga. So, normally guys, meron ding mga gustong talagang mag-meet up sa akin dito sa Jensen. Lalo na kapag pumupunta sila dito. By the way, yung mga nakikilala ko guys, no, na nanonood ng buhay ko, to be honest, walang halong biro, walang halong fabricated stories ha. Kasi alam ko ang dami na puno kayo ng mga gawa-gawang kwento, no? Sa kung saang lupalop ng mundo nang gagaling ngayong last month hanggang ngayon. Pero itong sasabihin ko sa inyo ay talagang experience ko. So, etong may mga namimit talaga ako guys na sobra talaga silang maiyak-iyak basta mamit ko sila. Alam nila yan, yung mga namimit ko na talagang sobrang tuwa nila. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit guys? Kasi sobra silang nakarelate sa kwento ng buhay ko. Hindi lang dun sa yung parang pagod ka na tapos nagbebenta ka, lagi ka na lang busy kasi naghahanap buhay ka. Yung kahit na anong klaseng sitwasyon ng pasukin ng buhay mo, okay ka, hindi ka nila nakikitaan na maarte, hindi ka nila nakikitaan na nagrereklamo. Other than that is yung pagiging single nanay. Marami talaga yung nai-inspire sa akin na single nanay. Kasi imagine mo naman guys, nasamahan niyo ako sa kwento ng buhay ko. Hindi ito something na kwento ko lang sa inyo ngayon at ngayon lang ako nagsimula mag-vlog, no. Nasamahan niyo ako 2 years to 3 years ago nung buntis pa lang ako kay Chico, guys. Si Chico ngayon ay 3 taon na po, mag-4 na taon na po siya. Si Mayumi naman ay magdadalawang taon na. So nasamahan niyo ako ng ganun katagal. Kung hindi nag-make sense yung storya ng buhay ko sa inyo, matagal niyo na sigurong nakita. Pero sa katagalan ba naman ng panahon na sinamahan niyo ako guys, para sobra pa kayo sa kapatid at sa kapamilya ko na iba na talagang nasubaybayan ninyo kasi sinasama ko naman kayo araw-araw, no? So, ang dami talagang na-touch sa kwento ng buhay ko as single nanay. Kasi nga, madami sa kanila, yung reason nila is, Ma'am, Madam, bilib na bilib ako sa iyo kasi nakayanan mo na iwan yung relasyon mo or yung asawa mo kasi nga kasal kami, 'di ba? Nakayanan ko daw iwan yung asawa ko sa despite sa fact na nasa akin lahat yung mga bata. Despite the fact na alam ko sa sarili ko na may napakalaking chance na ako lang talaga mag-isa yung bubuhay sa mga anak ko. Yung nilaban ko talaga yung pagiging, mas gusto ko yung maging single mom kaysa sa magkaroon ng asawa na wala namang kwenta. So meron nagsabi, bakit pinili mong single mom? Di ba mahirap yun? Pinili ko maging single mom kahit mahirap. Kasi in my case, mas mahirap nung meron akong partner. Okay, let's try to understand that statement. Maraming nagsasabi mahirap daw maging single mom. Try to assess yourself ngayon na may partner kayo. Hindi ba mahirap? Kasi sometimes iniisip natin, hindi pa natin na-experience sa pagiging single mom. It's not that I am trying to promote
itong pagiging single mom. What I'm trying to say is, sinasabi ng iba na mahirap daw yung pagiging single mom. Actually, mahirap siya, pero mas masarap sa pakiramdam natin knowing na wala tayong kailangang ipalimos sa kahit kanino. Okay? Hindi mo kailangang mamalimos ng oras, hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal, hindi mo kailangang magmalimos ng sakripisyo, hindi mo kailangang magmalimos ng suporta, hindi mo kailangang ipalimos yung atensyon para sa mga anak mo at para sa'yo. So, mas masarap siya sa feeling for me. Mas mahirap yung meron kang partner pero parang wala naman. Yan yung tinatawag nilang single married mom or single married parent. Yung may asawa ka nga, andyan nga yung asawa mo, kasama mo araw-araw, sabay nga kayo natutulog sa gabi, gumigising kayo sa isang bahay, pero halos lahat naman ng responsibilidad na expected para sa iyo as nanay, plus yung paghahanap buhay at paghahanap ng pera ay ginagawa mo. Okay? Pero hindi ka naman treated na para kang asawa. Parang ano ka lang guys, para ka lang tagabantay ng mga bata, tagahanap ng pera, taga-organize ng bahay, taga-make sure na lahat sila ay buhay sa loob ng bahay. Yun yung role mo talaga. Okay? So, I know I have been through a lot. It's amazing guys. Kahit ako, by the way, proud ako sa sarili ko, sa nakayanan kong gawin, at hindi ko inisip talaga na aabot ako sa ganitong point ng buhay namin ng mga anak ko. Ang alam ko lang, kaya ko. Ang alam ko lang, ipaglalaban ko. At hindi lang ito, maraming nagsabi, ma'am, grabe yung mga ginagawa sa'yo ngayon, no? Grabe yung mga pinagsasabi sa'yo ngayon, no? Actually guys, to be honest with you, this is not the first bangungot sa buhay ko. Okay? Ang dami kong nadaan ng bangungot. At trust me when I say bangungot, lilipas yan. At by the time na lilipas yung bangungot na yan, marirealize mo kung ano yung purpose ng bangungot na yun sa buhay mo. Okay? 2 years ago, I would say almost 3 years now, may isang bangungot na nangyari sa buhay ko. I almost, by the way, nung naglabas ako ng mga kwento-kwento sa Facebook ng history ng aking pag-aasawa, paano ako naging single mom, paano ko natayo yung bahay, paano kami nagkabahay, nagkaroon tayo ng kwento-kwento voice over na nasa part 8 na tayo, tas naputol kasi pumunta ako ng Uganda. I was about to release a kwento-kwento ng aking buhay na I would say, when I look back at that day, na parang ang dami kong tanong sa isip ko at sa sarili ko. At by the way, I even asked God, no, na sabi ko, Lord, why are you showing me this? Why is this happening? Okay? So, grabe yung tanong ko that time. And it was really a bangungot, literal na bangungot, guys, kasi it doesn't make sense. Grabe talaga, it doesn't make sense. And when I say this, talagang masasabi nyo, kung kayo yung nasa posisyon sa buhay ko, guys, talagang magtataka kayo kasi wala kang wala kang ginawa, hindi ka involved sa taong to, wala kang ginawa sa taong to, wala kang pakialam sa ibang tao, kasi yung gising mo araw-araw iniisip mo paano mo ma-pursue yung pangarap mo para sa mga anak mo, paano mo mailaban yung mga negosyo ninyo na maliliit, paano mo masunod yung mga dahan-dahan yung mga pangarap mo sa buhay na makapag-travel. In short, sobrang busy ka sa pagbuo ng buhay mo, okay, na hindi ka naman mayaman at lahat ay ginagapang mo, wala kang oras para sa ganitong klaseng mga tao. Pero nangyari itong isang bangungot na hindi ko, alam mo yun, parang hindi ko lubos maisip, bakit, 'di ba? Pero ngayon, looking at it, 2 years later, 3 years later, I then realized, no, kaya pala nangyari yung bangungot na yun kasi etong may mga tao, no, may mga tao, at hindi ako magsasabi ng mga pangalan na, pero kung nasamahan nyo ako sa kwento-kwento ng buhay ko, 3 years ago, 2 years ago, alam na alam ninyo etong kwento na to. Okay? Hindi ko man binigay sa inyo ng buo yung kwento, pero alam ninyo at meron kayong idea. At marami sa inyo sa sobrang nasabayan nyo ako sa kwento ng buhay ko, nakapagsabi kayo na, alam na namin si Princess Higa, alam namin ang gagawin yan. Most probably ganito ang gagawin yan. Most probably ganyan ang gagawin yan. Okay? So looking at it, 2 or 3 years na nakalipas, talagang naisip ko, okay, kaya pala kasi walang kakayanan ang mga tao na naninira sa'yo. By the way, take note of this, guys. Whoever is watching right now, if ever, let me even face your direction, you guys. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama,
Okay? Kung alam mo sa sarili mo na yung intention mo ay mabuti yung puso mo. Alright? Then may papasok sa buhay mo na mga tao or tao na sisiraan ka. Sisiraan ka, gagawa ng kwento, gagawa ng kasinungalingan. Talagang effort na effort para lang bumagsak ka or para magdalawang isip yung mga tao tungkol sa'yo. Guys, at some point marirealize mo kung bakit sila ganun. Ganun sila kasi alam nila na hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo at yung mga gagawin mo pa. Imagine yung ginawa ko na pag-iwan sa marriage ko kasi babaero yung aking ex, no? Babaero yung aking ex, ganito, ganyan, nagawa ko. Pero ang tanong, yung iba kaya ba nilang gawin? Okay, ngayon nagawa kong iwan, nagawa kong magtrabaho, nagawa kong magsimula ng negosyo, nagawa kong mag-vlog, nagawa kong gumawa ng maayos na pangalan sa sarili ko at sa mga anak ko sa pamamagitan ng pagkwento ng buhay ko na mahirap, mapait, matamis, masaya, nakakaiyak, malungkot, lahat. Pero ang tanong, kaya bang gawin ng mga taong to na naninira sa akin? 2 years later, siniraan ako guys, sinubukan akong pabagsakin, bangungot na bangungot sa buhay ko. Ngayon, I will ask myself, 2 taon na nakalipas, nasaan ako guys? Masaya ako as single nanay, okay? Masaya ako as single nanay, naipundar ko yung mga gusto kong ipundar para sa amin ng mga anak ko. Nakapag-travel kami ng local at international ng mga bata. Wait lang, pasok ka na. Nagawa ko lahat yon. Na single nanay ako. Ngayon, tanungin natin etong mga naninira sa akin. At alam ko, alam niya kung sino yan siya, okay? Tanungin mo yung sarili mo. Anong nagawa mo sa 2 taon pagkatapos mo kung subukang pabagsakin? Alright? So, ako guys, tawa lang ako, tahimik lang ako sa umpisa. Pero talaga, alam ng mga kapatid ko kung bakit. Alam nila. Kung sino man yung mga tao, eto sasabihin ko sa inyo, kung sino yung mga tao talaga na malapit sa puso ko, alam na alam nila lahat. Okay? Wala akong kailangang patunayan kahit kanino sa inyo kasi alam ko kayo nasamahan nyo ko. Kilala nyo ko based sa araw-araw nyo na panonood ng kwento ng buhay ko. Hindi ko kailangang patunayan yung sarili ko. Kwento ko siya sa pamilya ko kasi pamilya ko sila. They deserve to know what happened. Alright guys? Pero like I said, kung ano yung nangyari, okay, ilang beses kong sinabi sa inyo, hindi po ako nakulong, okay, at uulitin ko yan, hindi po ako nakulong guys. Huwag po kayong mag-alala, kahit po mag-research kayo ng back to back sa bansang Uganda, wala po akong record dyan, wala po tayong conviction, wala po tayong any legal documentation na ako po ay nakulong, so hindi po ako nakulong. Pero meron pong kwento na napaka-interesting at marami kang mapupulot na aral. Kaya nga sabi ko, ako'y excited na mag-share sa inyo ng kwento na yan. Kasi ang dami-dami kong natutunan. Hindi lamang nung kasagsagan ng panahon na yan, kundi mga panahon na to. Okay? So if you would like to hear this story, you guys, abangan ninyo. And of course, hindi lang tong story na to, no, maraming kwento ng buhay ko na talagang nakaka-inspire. Kahit ako nai-inspire ako guys. Otherwise, kung hindi po kayo na-inspire at hindi ko po kayo nabigyan ng maayos na value sa kwento ng buhay ko, okay lang din. Please feel free po na hindi naman tayo sa pilitan dito, no, na panonood sa kwento ng buhay ko. So, papasok muna tayo kasi alas 11 na at kwentuhan ko na lang kayo mamaya. I'll see you on today's episode. Much love, Princess Higa. A few Princess, mag-vlog ka, nag-vlog din ako, bahala ka. Para makuan ba kay Alin? Ulo to. Di-surprise ka na mo si sorry kayo. Maayong gabi everyone. Good evening, good evening, good evening. Normally hindi ako nag-vlog ng gabi, pero today is a special day. Ay hindi, special night pala. So hindi ako nag-vlog ng gabi, alam niyo yan. Kasi gabi for me is a very special moment. Pero ngayon, special moment to, kaya i-share ko sa inyo halfway lang, no? So, bigla kaming lumusong ng kapatid ko, si Madam Ten Gibbs, dito sa lugar ng kaibigan namin. Alam ko, pamilyar sa inyo to kasi marites man talaga kayo. Sa buhay ko at sa buhay ng mga malalapit kong kaibigan, andito tayo ngayon sa humble abode, humble home ni Madam Toots at kanyang family. So, as usual, nag-long table na naman ang everything. Ganyan po nila kami kamahal. Oh.
Yes, kaya ako hindi ako mag-focus din sa mga negative na yan. Guys, yung mga paninira sa akin, bakit man ako magkaroon ng oras ng paninira sa akin kung yung mga nagmamahal sa akin, yan yun naman, kaliwat kanan. So, itong si Madam Toots, naging kaibigan namin, no? Ikwento ko sa inyo yung first namin na meeting, by the way. Kung hindi kayo nakapanood ng meeting namin na nag-vlog, first meeting, sobrang nakakatawa talaga bumuha. But, kami magdi-dinner dito. Bigla kami napapunta dito na wala namang sa plano, no? But, alam niyo si Ma'am Toots, ang kanyang binakaano talaga, karakter, ay mahilig siyang magkolekta ng mga napakagandang siya asset. Katulad nito. Wow! Grabe, ang ganda nito ay isang set. Grabe, dalawang set talaga yung binili ni Mama. Uy, meron siyang partner na snack, ano. Oh. Then, ay, ang cute. Napaka-cute naman. Wow. Wow. Mahilig kasi si Madam Toots sa mga ganito. And for today's dinner na biglaan, meron tayong prutas. 7. Bakit? 200 na lang. Kano? 90 na bigay sa akin kasi suki. Wow. Oh, 500. Meron tayong salad. Okay lang, at least alam mo na ngayon. Meron tayong saging. Ayan, kompleto. Meron tayong prutas. Parang yun na. Alam ko. Ma'am Eden, sorry, kain ka ng masarap yan. Magtikim na ako. Sorry, dito balik tayo ng tinidor. Ang sarap niyan. Si Ma'am Eden, patikim natin ng... Ito ang duyaya na variety. Tikman mo, hindi siya matapang amoy, pero apakasarap. Alam mo, rare lang yan na mabili at ma-harvest. Duyaya na variety. Sarap, no? Para sa mga OFW. Unang kagat, di ba? Dapat magkain tayo para sa mga OFW. Nakakalaway. Sabihan mo si Sir Bimbo. Ayan guys, durian para sa inyo. Alam ko na-miss nyo to eh. Medyo lakihan naman natin para sa OFW to eh. Tapos ma'am, pansin mo yung buto niya ma'am. Tingnan mo yung buto niya. Sobrang liit at sobrang payat. Hindi siya yung makapal, hindi siya yung bulky. Para sa mga mahilig sa durian, isasama ko kayo sa kagat kong to. Hi! Jack, nagsisisi ka ba? Oh, namo. Kaya sabihin mo sa kanila ng mga tumanggi. Grabe ang sarap. Jackie, ang sarap. Sobra. Ay, halika. Oo, halika tukna mo. Iba siya sa mga kinain. Parang merong cream. Iba. Halika. Lady Gaga. Lady Sarah. Bakit? Ang problema. Sorry. I love you. Sarap. So, time check ngayon. 9:29 ng gabi. Kadarating lang namin dito. Wala sa plano na kami maabot ng Marilog. But you know, sometimes, alam nyo, proven and tested yung mga bagay na hindi na plano. Yan yung masaya. Yan yung legit na enjoy ka talaga. Ewan ko kung nangyari sa inyo yan, pero sa amin ilang beses na. Pero nagkataon na talagang bagsak yung ulan. Kaya medyo natagalan kami sa pagdating dito kasi medyo foggy. Hindi wala kami makita sa daan. Grabe ang kaba ko talaga. Ang sarap! Ang sarap! Anong variety yan? Duyaya. Duyaya variety. Ito, tikman mo oh. Oh, napakasarap. Duyaya. At saka ito din, nakain ko ng Tagalog kasi walang amoy din. Lalo na, ma'am, magpunta kayo dito pag nag-August. First week. Oo, magpunta kayo balik. Kasi yung lansones at durian ko sa farm, yun ang... Baka na tayo magkuha Oh, tayo. yun, makitikman nyo yung magtikba. B101 na durian. Durian. Oh, wala nang B1. Arki, Hindi, mas masarap talaga yung durian na may amoy. Lahat ng may amoy masarap. Guys, maniwala kayo sa hindi.
Time check, alas 12. Pinagbabawalan ako matulog ng kapatid ko. Inaaway ako, sabi. Matanda ka na talaga, senior citizen ka na talaga. Kaya alas 9 pa lang nag-good night na ako, guys. Hindi na talaga ako makalahutay sa mga ganito, mga party-party. Hindi. Kaya sabi ng kapatid ko sa akin, hindi ka na talaga makajowa, mag-single ka na forever. Okay lang, kaya hindi naman talaga ako gusto magjowa din. Bahala na. So sabi ko sana, mauna na ako matulog. Kaya alas 9 lang, bedtime ko, alauna na ng umaga. Pero guys, yan ang ating view ngayon. Wala na kayong view makita kay sobrang pags. Andito kami sa Samoy Place, Marilog, kay Madam Tuts at sa pamilya niya. Biglaan lang kaming pumunta dito dahil meron tayong biglaang bisita din. Hindi ko halos makita ngayon ang ang dragon fruit, no, kasi nga sobrang foggy. Buti na lang foggy, hindi masyadong malamig. Pag natanggal yung fog, sobrang lamig na. Yan. At yung bisita natin, nandiyan na sila naka-set up na. Napakaganda, no? Napakaganda ng paligid. Ayan, no? Ang swerte namin na nakakapunta tayo sa place na ganito dahil kahit papano makapalang mukha natin at least naiimbita tayo ng mga kaibigan natin kasi hindi naman masyado talaga sobrang kapal yung mukha natin. Medyo nahiya pa tayo pa konti-konti kaya natutuwa sila. Pero napaka gandang opportunity. Imagine ganito ang view mo alauna ng umaga. Hindi mo kailangang maglasing para gumaan ang pakiramdam mo kasi dito pa lang sa view pa lang ng Samoy Place, Marilog. At open po sila for booking, by the way, guys. Ilalagay ko na lang yung contact number sa baba. Ayan. So yung bisita doon sila matutulog sa guest house, sa White House. Kami naman sa baba, sa may barkada room. Kasi apat lang kami. Apat lang naman kami ng kapatid ko. Maayong buntag, everyone. Maayong buntag, guys. Hindi pa nga naayos yung boses natin. Ayan na naman, pawala na naman yung Bakit kasi kami, pag nag-uusap, ewan ko dyan sa inyo, pero kami pag nag-uusap kami dito, para kaming nagasigawan. Part na yan ng kultura namin dito sa Mindanao. Parang laging excited. Akalain na iba merong away, no? Pero actually, nag-uusap lang kami, guys. But, good morning once again. Katulad nga ng sinabi ko kahapon, nagbiglang liko kami, guys. No? Wala kami sa plano na kami ay umabot dito sa Marilog. Dahil, etong nakamit ko kahapon na bago nating mga kaibigan, ay syempre nga, nagkaroon sila ng plano na mag-road trip lang pala, no? Pabalik sa doon sa kanilang location talaga. And, we decided to go with them hanggang dito sa may Marilog. Kasi naman, ang layo naman ang babiyahin nila, guys. Dito sa Marilog, we stopped by a lot of local delicacies dito sa side namin. Simula sa Jensan, nag-start kami sa may Baluyan area para sa mangga. Lahat yan mapapanood nyo kay Madam Ten Gibbs, no, kung sino ba itong aming mga bisita. Minsan kasi nahiya ako magsabi ng mga bisita natin, guys. Pero ako ay feeling humbled at I feel proud at I feel grateful sa opportunity kasi hindi naman lahat nagkakaroon ng opportunity na makakilala ng mga tao na bukod sa, alam mo yun, mga tao na hindi mo ine-expect pinapanood pala yung buhay mo. Ayan, shout out sa lahat sa inyo na habang pinapanood nyo to, hindi ko ini-expect na pinapanood nyo kami ng mga anak ko at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. So, we decided to stop by sa mga local namin dito na fruits and delicacies. So, kahapon sa may Baluyan area, going to Davao, we stopped for mangga, which is around 60 to 90 pesos yung kilo. Pagkatapos niya, nag-stop naman kami sa may Sulop, ang well-known at popular na street para sa mga homemade bibingka with buko. Napakasarap, guys. Maliit lang. Ilang beses ko na yung pinakita sa inyo, yung bibingka ng Sulop. So sa lahat ng mga mapapadpad dito na lugar, pag nadaanan nyo po itong area going to Davao, kung kayo papunta ng Davao, try to, tikman nyo yung bibingkang maliliit. Huwag nyong maliitin ang maliit. Dahil sa maliit, kayo masasatisfy. So, bumili kami ng 20 pesos na bibingka, 5 piraso. Maliliit siya pero very filling, by the way. At nagustuhan ng mga bisita namin yun. So, tuwang-tuwa kami. And then, we decided to go to Toril para ma-meet naman ang pamilya ni Madam Tuts and siblings. Kasi itong aming bagong kaibigan ay talagang pinanood ang kwento ng aming buhay. Nakilala din yung mga kaibigan namin na nag-content create, ang kapatid ni Madam Tuts.
si Lady Gaga, Lady Sarah, ayan si Aileen Caleb, at ako nga, Princess Yiga. Syempre pinapanood din ni Madam etong si Marilasin. Okay? So ngayon nandito na kami at nag-stop over kami ng Toril. Oy, bago nga pala yun, dinaan ko muna sila sa bahay kahapon kasi they wanted to really meet the kids. And I had to get some things kasi biglaan nga yung alis namin ni Madam Ten Gives at ni Boss Jerry. Nakilala nila yung mga bata, guys. Nag-greet sila kay Chico ng happy birthday. Nagkita sila nila Calvi, napansin nila yung mga bata. Ayan, si Mayumi, na-meet din nila. And they give Calvi and Chico gifts. Ayun, so talagang sobrang sobrang masaya yung mga anak ko kahapon. And then, pag-stop namin ng Toril, we said hello, we had our snacks. I believe that's around 8:30 ng gabi. We left around 9 o'clock na, guys. By the way, at nagbiyahe kami papunta dito sa Marilog. So dito sa Marilog, as you guys can remember, this is the rest house na open for public na pwede ninyong i-book for one night. 20 people for 15,000 pesos na dormitory type siya. Parang ganito. Kung saan provided ang lahat. Ayan. Plus, it comes with an amazing view, very fresh air. Meron kayong well-equipped kitchen para makapagluto. And once again, ilalagay ko po yung contact number sa baba if you are interested. Kasi napakagandang place to stay. If you want to relax, if you want to go away from the noise of the city, if you would like to just stare at the mountains, guys. Ano daw? Mountains. If you would like to just have that kind of view, dito po tayo sa may Samoy Place. So, nandito kami. We had dinner last night with the family who owns this whole place. At nag-enjoy kami ng napakaraming prutas, guys. Durian, marang, saging, napakadami talaga. At iba't ibang klase po ng durian. Kasi durian has different varieties. So, para sa mga mahilig sa durian, alam ko, naglaway kayo sa video na to. Pero sa mga hindi, alam ko, your face is like, gumaganon, no? But, we had an amazing night. And then, nag-continue pa kami hanggang alas 2 ng umaga, guys, for some chika-chika, karaoke, and everyone decided to rest. I myself excused myself from the crowd, you guys, around alauna. Kasi alam niyo ako, guys, senior citizen ako talaga. Hindi ko na talaga kaya magtagal-tagal ng mga ganyang oras. Kaya nga, tinatawanan ako ng mga kapatid ko kasi sabi nila, ay, hindi ka na talaga makajowa niyan, Day. Hindi ka na talaga magkaroon ng pag-ebeg, sabi nila sa akin. Kasi nga, 9 o'clock pa lang, tulog na ako niyan, guys. Kasi, yan na yung body clock ko. Hanggang dyan na lang talaga yung aking, brain cells. So, nilaban ko naman kagabi hanggang alauna. Pero nakikita mo yung mata ko talaga parang titiklop na. And then, nagigising ako ng 4 a.m. But today, since I slept at 2 or 1, nagising ako around almost 8 now, which is still okay. We're supposed to have breakfast together. Iniimbitahan kami nilang mag-breakfast together dito with the amazing family. Dito sa Samoy Place, by the way. And then, magkakanya-kanya na kami ng road trip ulit. Kami ni Madam Ten Gives and Boss Jerry, we're going back sa Jensan. Samantalang itong amazing family and company na na-meet namin yesterday hanggang ngayong araw, they will continue their drive going back to Luzon. Ayun. So, it has been a really, really unexpected weekend for me. Kasi nga sabi ko, naku, Sunday, hindi talaga ako masyadong lumalabas kapag ka Sunday, guys. Dahil nga Sunday ay ang aking time para sa mga anak ko talaga yan. Pero, sometimes, syempre, meron tayong mga labas na hindi natin plano pero kailangan natin gawin. Kasi, etong guys, may mga bagay talaga na ayokong sabihin sa inyo, no? When it comes sa mga ganito, lalo na it involves people kasi hindi ko alam kung hanggang saan yung boundary ko ba. So, para safe, hindi ko na lang sinasabi lahat. But etong na-meet natin, guys, they are such an amazing couple, no? And they've been watching my story ever since. They saw everything. Buhay ko sa Africa hanggang dito sa Pilipinas, hanggang sa yung mga drama last month na ginagawa about sa akin. Nasubaybayan nila lahat yon. At talagang for them, it's, alam nyo, nakakatawa na nakakagigil kasi it just doesn't make sense. So sabi ko na sa inyo, hindi ako nag-aalboroto. Kaya alam ko, ang mga viewers ko na talagang nandito na nanonood sa akin ay matatalino. Matatalino at hindi obob. So,
Bakit ko kailangan mag-explain kung hindi naman kayo obob? Diba? Bakit ko kailangan mag-explain kung kayo naman ay nakasubaybay sa buhay ko at kilala ako? Lahat ng mga nag-judge sa buhay ko sa akin, hindi pa nga nila ako napanood, hindi pa nga nila ako nakita, hindi pa nga nila nasubaybayan kahit 5-10 videos lang. Pero kung maka ano naman sila sa akin, maka-judge, wagas naman, no? Pero okay lang, it's a part of my life. Kasi ano naman tayo small-time celebrity. Oh, ayan na naman ang mga bashers. Oh, nagkate na naman ang puwet niya. Ah, ano? Celebrity ka? Hindi ka nga nagaligo? Oh, ganun ang ginasabi. Celebrity ka? Hindi ka nga marunong magdamit ng maayos katulad ng mga kapatid mo na magaganda, mayayaman. Ano naman ginasabi, no? Ay, naku guys, kalmahan nyo naman ang puso nyo, guys. Masyado naman kayo. Kayo talaga ba? Ay, hinahinay lang kayo sa toxicity ng buhay. Baka mamaya, bigla lang kayo mag-drop dead dyan. Kayo na-stress na kayo ba? But time check natin, it's already 8:26 ng umaga. Sige. Tawag na tayo for breakfast. I guess I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Giga.